Hello guys, what's up? Ron here and welcome back to my channel. So day 4 tayo guys at hindi na naman tayo nakapag-workout kasi hindi tayo nakatulog ng maayos. So ayan, nagising ako ng alas 3 ng madaling araw. So alas 8 na ngayon. So hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng ng siguro parang takot. Natatakot ako ng something, fear of the unknown, yung takot. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa susunod na in the future, 'di ba? Yun yung nararanasan ko gabi habang natutulog ako. Sabi ko, ano ba to? Bakit nag-o-open sa akin? So, ayan. Share ko lang ha. Kasi kahapon nagkaroon kami ng training para siyang seminar, para siyang klase. So, ang diniscuss doon is about sa work. So, I am now a leader or cadre, that what they call cadre or campo sa Czechua. Lahat ng campo in Orient na kung ini-implement daw ba namin yung about sa work namin. So, what happened is, ako lang dun sa lahat ng campo, ako lang yung naiiba yung trabaho ko. I'm not doing my duty and responsibility as being a campo kasi ang binigay sa aking task is paghahakot. Puro hakot lang ginagawa ko. Actually, parang pinapabayaan na nga lang din nila ako eh. So, yung pagpapalit ng barena, yung ng mga pyesa, hindi ko na yung ginagawa. Kasi almost 2 years na nga eh. Magto 2 years na this coming March or April. Gawa yan ng mga nakaraan na nangyari sa trabaho ko, which is yun nga, ang dami kong mga lapses, gap, mistakes, yun yung blunders, yun yung mga naging result niya ngayon na kaya nila ako nilagay dito sa pwesto na to dahil doon, at hindi na nila ako pinagkatiwalaan at di na ako binalik. So yun yung lesson na once na kapag na pwesto ka sa medyo mataas-taas na pwesto, medyo kasi first impression last, ganoon ang nila dito eh. First impression last. So kung alam nilang pasablay-sablay ka, wala na. Hindi ka na parang bibigyan ng chance. So yun yung lesson sa kung dapat mapupunta kayo ng Taiwan, makakapagtrabaho kayo dito. Yun yung gagawin nyo is almost perfect talaga, na halos walang sablay. Nung bago pa lang ako, tinitest nila yung kakayahan ko. Alam naman nilang bago pa ako, wala akong masyadong alam. So, ganun lagi dito nung pagiging operator ko hanggang sa naging kampo ako. Meron laging challenge. Parang dinadrag down ka. Na kapag, which is yun yung sinasabi ni rin doon, na kung hindi mo kaya yung pwesto na yan, hihilahin ka pa baba at ipapalitan ka ng iba. So, yun yung inaano ko naman na, no, I'm not the one who asked to be here. At hindi ko rin naman to hiniling o ginusto, pero binigay sa akin. So, yung ko na lang ngayon, so yun kagabi, yung ginawa ko, pinagdasal ko siya. Sabi ko, bakit kaya ako? Tapos, yun nga, yung mga nakaraan, nagpapakita rin yung 666 na number. So, which is 666 na number, di ba? Malas yun. Yun yung unang na Pero hindi ko na yun na malas. Hindi ko na yun tinuturing na malas. It's just a number. Nothing connected with negative force about 666 na number. So, yun yung sabi ko, ano ba to? Bakit di ako makakatulog? Di ako nakakatulog. Parang nababalisa ako. So, nagdasal ako. Tapos, nung nagdasal ako yun, nagbasa ako ng Bible verse. Tapos, nabasa ko ron, siyempre parang, yun nga, rumeflect din siya sa mga nangyayari sa situation ko ngayon. Tapos, back-read ako, dito sa kabilang page ako nagbasa. Nandun yung parang susi. So, actually ito yung laging sinasabi sa simbahan. Nung muna pa lang ako nagsisimba, ito na kagad yung una ko natutunan. Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. So,
Yun yung sabi ko, ay. Tapos I feel peace. I feel at ease. You know, parang naging kalmado, naging payapan lahat. So, nadadaan naman sa prayer ang lahat. At saka, syempre, nagkaroon ako ng, ano, way back, nag-throwback ako at tawag dun. Basta yun na yun, nag-throwback ako. At inanalyze ko yung mga nangyayari. Tapos, yun. Kaya, hindi na naman tayo nakapagbuhat or gawa ng activity about sa fitness, physical fit. Kasi, ayoko naman gawin din yung ganun nang wala akong maayos na tulog. Papagawarin ko yung sarili ko, yung nakakapagod na nga rin ng trabaho na ginagawa ko. Kasi yung paghahakot ko sobrang layo na. Hindi na dun sa baba, taas lang. Ngayon, alakarin ko pa ng napakalayo. Almost 10 minutes bago ko makakot yung isang pyesa. So, yun nga, magkakaroon daw sila ng checking. So, kinausap ko naman na si Boss Jason na yun nga, magpa-practice ako magpalit ng barena kasi baka mamaya i-check nga nila kung ginagawa ba namin yung trabaho namin. Which is yung trabaho naman namin, halos yun lang palit barena tapos tool light. Yun lang naman Tapos yung pagpapahugas ng pyesa, yun lang naman. So, buti na lang, hindi na isabi rin ni Boss Jason sa leader sa nag-seminar sa amin, sa sa amin. Kasi gusto yung sabihin sana yung sa akin daw. Yung trabaho ko, puro paghapon. Hindi talaga pang-kampo. Sinabihan ko, huwag na. Kasi sila rin naman ang naglagay dito. Kasi pag in-open yun, magiging conflict yun. Siyempre, bakit nga ito, kampo to, bakit yung trabaho nito ganito? So, siyempre yung isa, yung leader namin, Chuchang, didepende NG yan wow yan pamali-mali yan. Kaya nilagay ko yan dyan. So, ako pa rin ang madadali. So, inayaan ko na lang. Kung magkaroon mo sila ng checking, bahala ni si Chuchang kung anong gagawin niyang adjustment. O random checking gagawin o may info siya na may leak siya na may gagawin checking. Baka pagpalitin niyo yung barena si di ba? Baka ganun mangyari. Tapos kung magkaroon man ng exam, I am confident na kaya ko ipasa yung exam about sa trabaho dyan, SIP. Pero kailangan ko i-recall, kailangan ko mag-review. So, yun lang. So, gagawin ko naman yun. That's my part. So, yun lang tuloy pa rin, trabaho lang tayo. At walang personalan. At saka, yung mga belief, yung mga pamahiin dati, dapat medyo bawasan natin yung mga gano'n. So, nababother lang ako doon, tapos nababalisa na rin. So, para siyang anxiety. So, yun lang, that's it. At ngayon, medyo okay naman na ako. At wala nang stress. Kasi I know God is with me. So, yun lang. Thank you. Maraming salamat and God bless us all.